Ito nga, ang babaeng ito, magpapakasal na ang laking bagay. Hindi man lang sinabi sa akin. Wala pang oras magpalit ng damit. Pangit na tagalinis. Bulag ka ba? Nen, ikaw ang bumangga sa akin. Nasaan ang cellphone ko? Ninakaw mo ang cellphone ko. Paano mo nasabing ako ang nagnakaw? Tayo lang dalawa dito, kung hindi ikaw. Ako pa ba? Ikaw talaga. Sinadya mong bumangga sa akin para nakawin ang cellphone ko. Ikaw, Kung hindi mo ibabalay ang cellphone ko ngayon, papahirapan kita. Si Han Wenjing, Vice Presidente ng Liu Group. Vice Presidente Han, narito ako para sa kasal ninyo. May isang pangit na tagalinis na hindi lang bumangga sa akin. Ninakaw pa ang bagong cellphone ko. Ma, ano ba nangyayari? sabi ng babaeng ito, ninakaw ko ang cellphone niya. Vice Presidente Han, malaking pagkakamali lang ito. Ipaliwanag mo sa legal. Mula ngayon, tanggal ka na. Dalhin siya. Ginoong Han, nagkamali po ako. Ginoong Han, patawarin ninyo ako. Ang gulo naman. Ma, bakit kayo nandito? Ikaw pa ang nagtanong, ang laking bagay ng pagpapakasal. Hindi mo man lang sinabi sa akin. Hindi ba ako dapat pumunta? Ma, hindi ba sinabi ko sa inyo sa telepono? Mataas ang estado ng mga kamag-anak ni Liu Hao. Kahit gaano kataas ang estado nila, mas mataas pa rin tayo. Ma, huwag na kayong magbiro. Si Wang Ziji, pinakamayaman sa Haishaw, malaki ang tiwala kay Ginong Liu. Malamang darating siya sa kasal na ito. Nandito rin si Xiao Jai. Malapit nang makipagtulungan ang Wang Group sa atin. Sa panahong ito, huwag na kayong magdagdag ng gulo. Ang isang ina na dumalo sa kasal ng anak na babae. Paano naging pagdagdag ng gulo iyon? Ina ko kayo, ngunit isa rin kayong tagalinis. Ang kasal na ito ay talagang isang sosyal na pagtitipon ng mataas na lipunan. Paano kung dahil sa pagiging tagalinis ninyo, mapahiya ang Liu Group, at mawala ng pabor ang Wang Group? Sayang ang lahat. Wenjing, ang totoo ang ating pamilya. Ma, huwag ninyong pahiyain ang anak ninyo sa pamilya Liu. Pwede ba? Ako, Han Wenjing, anong ginagawa mo diyan? Magsisimula na ang kasal. Kung maghintay ang kuya ko, magdudusa ka. Punta na ako. Ma, papasok muna ako. Uwi ka na muna. Bie. Wenjing. Laogaw. Ikaw ang nag-utos sa kinasanayan si Wenjing. Pinagtatago ko ang totoong pagkatao ko. Ngayon, 20 taon na ang lumipas. Oras na para malaman niya ang katotohanan. Ma, Maghanda ka ng pinakamagandang dote sa Haizhou. Ipadala mo sa Huayu Grand Hotel. Sige, alam ko na. Ma, Si Yaohan, ang anak naming si Hao-Hao. Siya ang nagpapatakbo ng malaking Liu Group. Ngayon, paborito pa siya ni Wang, ang mayaman. Kapag pinakasalan mo siya, talagang umakyat ka sa langit. isang batang galing sa probinsya. Makakapag-asawa sa mayamang pamilyang Liu. Ano nga ba yung salita? Isa na naging prinsesa. Ha ha ha. Xiaohan, bakit wala ang nanay mo sa kasal mo? Nasaan ang kamag-anak mo? Ang nanay ko. Hindi bagay ang janitor dito. Xiaohan, Tandaan mo, huwag mong papapasukin yung mga mahirap mong kamag-anak sa probinsya. Sige, malapit na ang oras. Maghanda ka na. Wenjing. Ma. Xiaohan, bakit pumasok ang nanay mo? Sinabi kong huwag. Pupunta ako. Ma, bakit ka pumasok? Mga kamag-anak ni Liu Hao ang nandito. pagdating mo rito, Hindi ba't ikinakahiya mo lang ako? Anak kita, pupunta ako sa kasal ng anak ko. Anong nakakatawa doon?
Talaga namang walang hiya. Siya ang nanay ni Xiao Liu, di ba? Biyanan? Sinong biyanan mo? Wala kaming mahirap na kamag-anak na galing sa probinsya. Manager Shan. Manager Shan. MRS Lee. Anong lugar ito? Kahit sino na lang pinapapasok. Alisin mo na yung janitor na yan. Pasensya na, paalisin ko na siya. Ma, pupunta muna ako. Manager Shan, pasensya na. Kausapin ko siya. Sage, bilisan mo. Nay, tingnan mo. Paparating na si Manager Shan. Umuwi ka na. Wenjing, bakit mo ako hinihila? Anak kita, pupunta ako sa kasal ng anak ko. Karapatan ko yan, hindi ako naniniwala ngayon. Sino nang may lakas ng loob na pigilan ako? Han. Tumayo ka na maayos. Si Manager Shanji ng Grand Hyatt Hotel. Kasama ang seremonyal na grupo. Binabati si GNG. Han, Binan, ako si Hanlina, nanay ni Wenjing. Ngayon din ang unang pagkikita natin. Manager Shan, ano ba talaga? Hindi ba't sinabi ko? Naalisin mo ang janitor na ito. Anong nangyari? Hindi marunong makinig. Nay, huwag magalit. anong problema sa janitor? Nanay din ng nobya ang janitor. Sa tagal ko bilang lobby manager, hindi pa ako nakakita ng kasal na pinagbabawalan ang magulang. Nay, anong nay, ang bata walang silbi. Ang matanda nakakahiya, nakakasama ng loob talaga, nga. Mukhang mahirap, pumunta rito para makikain. Gutom na sa bahay. Nay, kung pupunta ka, bakit hindi ka man lang nagpalit ng damit? Sinabi mo ba sa akin? Hoy, Boss Jiang, dumating si G. Han ng Guanding Group sa hotel natin. Yung nag-inspeksyon noong nakaraang buwan. Ngayon, sa hotel natin ikakasal ang anak niya. Ano? Dinala ni Wang Ziji ang bigay kaya. Sa kasal ng anak ng ninang ko. Kung wala ang ninang ko, wala ako ngayon, ang anak ng ninang ko. Ako ang dapat magpakasal. Ano? Hindi ka tanggap-tanggap, pumunta agad sa Grand Hyatt Hotel. Ang nobyo ng anak ng ninang ko. Ako lang dapat. Anong nangyari? Liu Hao, dumating ka na rin. Sino ito? Nanay ko ito, Nay, si Liu Hao ito. Presidente ng Liu Group. Nobyo Han Wenjing, anong nangyari sa iyo? Hindi ba sinabi ko sa iyo, ngayong kasal, mga importanteng tao ang mga dadalo. Ang nanay mong janitor, hindi ba sinabi kong huwag siyang pumunta? Hindi mo ba naiintindihan? Liu Hao, pero nanay ko siya. Kasalan natin ito, kung hindi pupunta ang nanay ko. Hindi tama yun. Asal din itong business gathering. Sa tingin mo mas mahalaga ang nanay mo o ang Liu Group ko? Pero Liu Hao, Six na. Masaya naman ang araw, dumating na, magpalit ka na ng damit. Magsisimula na ang kasal. ngayon, ang pinakakaabang-abang na sandali ng buong kasal. Pakitanggal po ang ating magandang babaeng ikakasal. Sa pagtingin sa masayang mag-asawa, nanay ng lalaking ikakasal, may gusto po ba kayong sabihin? Maraming salamat sa lahat ng mga kaibigan at kamag-anak sa pagdalo sa kasal ng anak ko. Ang anak ko, hindi ko na ipakikilala, presidente ng Liu Group. Sa murang edad, ang kanyang net worth ay 10 milyon. Kahit si Wang Xiaofu, pinahahalagahan siya. Kaya, sa kanyang kasal, binigyan ko siya ng isang Mercedes-Benz E, isang bahay sa Jinghai Bay, at 880,000 cash bilang dowry. Ang tatlong bagay na ito, ang kabuuan ay lagas at 3 milyon. Ito ang prestihiyo, ang pagpapakita. Ganito na kayaman ang pamilya ng lalaki, ang babae. Anong klaseng dot ang maibibigay? Nakaka-excite talaga. Xiaohan, alam ko na galing ka sa probinsya, babaeng ikakasal. Mahina ang pundasyon ng pamilya. Nang pakasalan ka ng anak ko, babaeng ikakasal. Napakaswerte mo talaga. Sig. Tungkol sa dot. Magbigay ka lang ng kahit 100,000 o 80,000, okay na. Ang yabang naman ng biyenan. Ang laki ng dowry na ibinigay. Halatang para lang ipahiya ang babae. Totoo. Kawawa naman ang babaeng ikakasal. Mukhang mahirap ang buhay. Pagkatapos ng kasal, biyenan, hindi dapat ganyan ang sabihin. Kahit galing kami sa probinsya, noong buhay pa ang ama ni Wenjing, isa rin siyang negosyante. Ang dot. Siyempre meron. Mga kagalang-galang na bisita. Ako ang ina ng babaeng ikakasal ngayon. Ako si Hanlina. Ngayon, unang beses ko makikilala ang aking magiging manugang. Tungkol sa dowry, kung susundin ang mga patakaran ng pamilyahan. Sa totoo lang, ito ay medyo kulang.
Pero dahil mahal ng dalawang bata, bilang magulang, hindi na kami makikialam. Ma, ano bang patakaran ng pamilya natin? Wala bang pamilya? Ikaw pa ang nagsasalita. Handa ka na ba sa dot? Hindi. Wenjing, hindi kita sinisisi. Ang kalagayan ng pamilya ng lalaki ay medyo mas mahirap kaysa sa atin. Ang handang dowry ay medyo maliit. Pero hindi dahil dito, magmamataas ka at hindi maghahanda ng dote. Han, ano ba ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig sabihin ng mahirap at mahinang pundasyon ng lalaki? Sa totoo lang, hindi pantay ang estado ng ating dalawang pamilya. Para kang mayaman. Naku, ma. Para sa kanilang mga taga-probinsya. Ang pagbibigay ng mga native na manok at baboy sa kasal ay itinuturing ng malaking bagay na. Pero sasabihin ko sa iyo, ngayon, hindi pwedeng dalhin dito ang kahit ano. Han Wenjing, bakit ngayon ko lang nalaman na ganito kalaki ang patakaran sa bahay niyo? Liu Hao, hindi yun ang ibig sabihin ng nanay ko. Yun talaga ang ibig kong sabihin. Ngayon, ang dot ng anak kong si Wenjing. Handa na, ipapadala na lang mamaya. Anong dot? Alam mo ba? Mas malaki pa ang abuloy sa kasal ngayon kaysa sa buong kayamanan mo. Anong kayabangan? Kahit ang pinakamayaman sa Haishao, si Wang Ziji, kilala mo, kuya ko ngayon ang ikakasal, at siya ang pinakamalapit na tauhan ng ikakasal. Alam mo ba ang kahulugan noon? Ano? Yung bilyonaryo sa Haizhou. Ang pangunahin sa tatlong lalaking idolo, ang pinakamayamang si Wang Ziji. Naku, kumapit sa puno ng perang yon, ang pamilya Liu sa hinaharap, ay tiyak na angat ng todo. Ma, bakit hindi mo naiintindihan? Ngayon, talagang ang anak mo, ang nang ako sa kanila. Anak kita. Kung may mang ako man, sila ang dapat mang ako sa atin. Mang ako, Han Wenjing, alam kong galing ka sa probinsya. Wala kayong pera. Pero hindi kita hinamak, di ba? Sasakyan, pera, bahay. Alin ang hindi galing sa pamilya Liu? Magtanong-tanong ka sa labas. Ako si Liu Hao, sa labas, ilan ang gustong pakasalan ako? Ako ang mga ako sa'yo, isang probinsyana? Hindi, Liu Hao, pakinggan mo muna ako. Matigas ang ulo ng nanay ko. Medyo masakit magsalita. Hindi maunong magsalita. Hindi alam ang sariling kakayahan. Akala mo talaga pinakamayaman ka na? Dapat may hiya ang tao. Dapat may balat ang puno. Kung ang tao ay walang hiya at balat. Mahihirapan ng gamutin yun. Han Wenjing, ngayon, kailangan mo magbigay ng paliwanag sa pamilya namin. Kung hindi, ang kasal na ito ay hindi na matutuloy. Kawawa naman si Xiao Han. Napunta sa isang inang walang kakayahan at mahilig magyabang. Sabihin mo sa mga ordinaryong pamilya, ilan ang napipiling mag-asawa? Ang malaking pamilyang Liu. Balita ko, si Xiao Han ay nasa Liu Group bilang manager. Ngayon, sinira na rin ang kinabukasan. Ma, ibang magulang naghahanda ng daan para sa anak. Mahirap para sa akin ang mag-isa sa labas. Hirap na hirap ako para umabot sa ngayon. Hindi ko hinihiling na tulungan mo ako. Pero huwag ka na lang talagang magsalita. Pakiusap, ma. Wenjing, ako. Ma, haan mo akong tapusin ang sasabihin ko. Gusto ko talagang magpakasal ngayon at magkaroon ng sariling pamilya kasama ang taong mahal ko. Pakiusap, tulungan niyo po ako. Anak niyo po ako. Anak, walang magulang na hindi nag-iisip para sa kapakanan ng anak. Wenjing, talagang handa mo ang lahat ng sapatos mo. Handa na ang lahat. Kasangkapan, yan lang ang sinasabi mo. Pero nasaan na? Ipakita mo nga sa mesa. Para makita ng lahat, tama ba? Ibig kong sabihin, anong pinagmamalaki mo? Nanay, ang dami kong sinabi sa inyo. Bakit kayo? Tao. Ito lahat ang regalo mong pangkasal. Ang yaman-yaman pala, nanay. Ito lahat ang inihanda mo. Anak, ito lahat ay para sa iyong pangkasal. Ano? Natatakot ka na sa ganito lang? Nanay, ito. Hindi ba kayo gumawa na? Illegal o masamang bagay? Tingnan mo yung itsura mong yan. Hindi kaya. Siya pala talaga si Hanlina, mayaman na boss. Anak, yang magiging biyenan mo. Ang daming ibinigay na kasangkapan. Dapat magpasalamat ka agad. Hoy, MS Lee. Hoy, Paumanhin po, hindi ko alam na dito pala ikakasal ang anak nyo. Pasensya na sa aming serbisyo. Ganito na lang, libre ang lahat ng inumin at pagkain ngayon. Boss Jiang, ano nang ibig mong sabihin? Binabati kita, pamilya Liu, nakakuha kayo ng napakalaking pagkakataon. Natanggap na ba ang mga regalo, nobya? Ito ay espesyal na inihanda ni Wang, ang pinakamayaman sa Haishao. Nga pala, pati na rin ang sikat na si Liang Ziming, at ang pamilya Lucan ng mga doktor. Paparating na sila. Ang pamilya Liu, tiyak na ay senso ng husto. Nanay, anong nangyari? Sandali. Anong nangyari, nanay? Ang mga kasangkapan. Hindi galing sa kanya.
Iyon ay regalo ni Wang, ang pinakamayaman para sa atin. Sabi ko na nga ba, Isang nobyong tagalinis lang. Saan kukuha ng ganito karaming pera para bumili ng mga kasangkapan? Yemi, muntik na akong maloko na mahirap na yon. Nanay, totoo, galing sa pinakamayaman. Kung talagang galing sa pamilya Wang, malaking problema ito para sa atin. Kung ganoon ang paliwanag, ako ang nag-utos kay Xiaoji. Naihanday ko para sa inyo. Yemi, ano nang sabi ko? Ay, ginamit ang regalong pangalan ni Boss Wang. Bilang dot, nagpalit ng lalaki. Ay, ang tao talaga. Kapag naghirap, Yemi, kahit anong nakakadiring bagay, kayang gawin. Nga, si Xiaoji, si Boss Wang ba? Kilala ka? Yemi, Nanay, Liu Hao. Pakinggan mo muna ako. Ang nanay ko, hindi niya naiintindihan ang sitwasyon. Hindi niya ibig sabihin yon. Pangako, hindi na niya ulitin. Kay Boss Wang, sige na. Malas ko na lang. Sa harap ng lahat ng kamag-anak. Nakakahiya talaga. Sige, ngayon, anyayahan natin ang bagong kasal. Na magtagay sa magulang ng bawat isa. Tawagin na. Nanay. Sige, ngayon ay magsisimula na ang. Sandali. Hindi pa ako nakakatawag. Ano nang tatawagin? Kaya mo bang magbigay ng pera para dito? Handa na ang aking sobre para sa pagtawag. Ay, may sobre pa. Akala ko bang ngayon? Libreng kain at inom lang ang dala mo. Sa amin, 880,000 ang bayad para tumawag. Pera! Magkano? Ay, ang bilis ninyong dumating. Ikaw rin. Balita ko, handa na ang dote mo. Ngayon, tignan natin kung sino sa atin ang may kakayahan na maging manugang ni Inang. 880,000. Sa pagkakaalala ko, 1,000 lang ang bayad para tumawag. 1,000, para kang namimigay sa pulubi. 1,000. Kailangan pa yon. Naghirap ka na ba? Nga, akala mo ba? Kuya ko ay tulad ng mga taga-bundok sa inyo. Para matawag ka ni kuya ng nanay, dapat karapat-dapat ka. Dapat may kakayahan ka. Kaya, handa ka bang uminom ng tagay na ito o hindi? Nanay, si Liu Hao mula ngayon ay parang anak mo na rin. Kung tatawagin ka man o hindi, halos pareho lang. Ano nang pareho lang? Malaki ang pagkakaiba. Ang bayad sa pagtawag. Kaya naming ibigay ng pamilyahan. Pero walang ganoong kaugalian. Tama, maraming kaugalian ang pamilya ninyo. Pero ang kaugalian ay binibili ng kera. Yemi, walang pera, anong kaugalian ang pinagmamalaki mo? Nanay, Liu Hao. Pakinggan niyo ako. Wala kang karapatang magsalita dito. Linis-linis lang. Matagal na kitang tinitiis. Hindi ba't gusto mong magtagay? Hindi ba't gusto mong tumawag? Hindi ba't may pera ka raw? At kaya mong magbayad? Kung may pera ka ngayon, tatawagin kita. Kung wala, tumahimik ka na lang, sabi ko sa'yo. Kung gusto mo pang makinabang sa pamilya namin, Liu, at ayaw mong maging katulad ng maagang namatay mong asawa, na pinahirapan mo, tumigil ka na. Wala kang karapatan, hindi ka karapat-dapat. Wala kang karapatang insultuhin si Lao Gao. Hindi ka karapat-dapat. Sinasaktan mo ako? Hoy, lumalaban ka, sinasaktan mo ang anak ko. Mga taga-probinsyang mahihirap, nakapag-asawa ka sa pamilya namin, Liu. Swerte-swerte lang yan, alam mo ba? Liu Hao, pakinggan mo ako, si mama kasi, hindi sinasadya. Ano ba akala mo sa sarili mo? Kung wala lang akong nararamdamang pagmamahal sa'yo, mag-aasawa ako ng babaeng galing sa probinsya. Yemi, matandang yan kung hindi ka luluhod ngayon. At humingi ng kawad sa anak ko, hindi ito matatapos. Mama, Liu Hao, matanda na si mama. Maraming tao dito, hindi bagay na lumuhod siya, ganito na lang. Ako na ang luluhod, ako na ang hihingi ng tawad para sa kanya. Wenjing, ano ba yan? Ang pagtawag ng mama ay tradisyon, respeto yan. Ito ang dangal ng pamilya namin, Han. Kahit hindi niya ako tawaging mama. At hindi tanggapin ang pamilya namin, tatanggapin ko. Pero, ininsulto niya ang tatay mo. Taong walang pinag-aralan at galang. Hindi ka dapat maging manugang ng pamilya namin, Han. Kung hindi mo ako tatawaging mama, marami pa diyan. Gusto akong tawaging mama. Han Wenjing, hindi ko alam na may ganito kang kapangyarihang nanay. Isa kang maruming tagalinis, ang yabang mo naman. Kaaniwang tao, pag nakita ka, ilalayo ang ilong. May pila para tawagin kang mama, hindi ka karapat-dapat. Mama.
Ano to? Si Boss Wang na may bilyon-bilyong yaman. Pinakamakapangyarihan sa Haishao. Tinatawag na Mama ang isang tagalinis. Si Liang Tianwang. Nasikat na sikat sa entertainment industry. Si Academician Lu. Henyo ng Academy of Sciences. Iginagalang ng bansa. Bakit? Sumasama din sila. Mama. Boss Wang, paano naging nanay niyo ang tagalinis na to? May malito, sigurado, bastos. Nobyo, hindi mo pa alam kung sino ito sa harap mo? Bulag ba kayo? Si Ginang Han, may utang na loob kaming tatlo sa kanya. Ang pag-asawa kay Ginang Han ay swerte mo, Liu Hao, at ang pamilya niyo Liu. 10 henerasyon yan, mga walang utang na loob. Merst. Paano ito nangyari? Ma. Totoo ba ang lahat ng sinasabi nila? Ano sa palagay mo? Kung hindi mo kayang pahalagahan ang babaeng tulad ni MS Han, ako na ang magbabantay sa kanya. Magpapalabas ako ng pahayag bukas. Hindi. Ngayon na, ipapaalam ko sa buong industriya ng entertainment na si MS Han ay aking babae, si Liang Ziming. Ah. Talagang maraming gulo sa mga artista. Nagkakagulo sa buong lungsod. Hindi ka ba nahihiya, Wenjing? Kung ikakasal ka sa akin, ibang-iba. Sa hinaharap, ang aking mga tagumpay ay magiging tagumpay mo rin. Ang pamilya ng isang bayani ay hindi matutumbasan ng isang artista. Ikaw, huwag na kayong magtalo, Wenjing. Ako, si Wang Ziyi, ay handang yalay ang lahat ng aking yaman. Bilang Dot, kung papayag ka, magpapakasal tayo bukas. Magpakasal. Jiwang, baka nagkakamali ka. Ikakasal na ako. Bukod pa riyan, ikaw ang pinakamayaman sa Haishao. Ako ay isang ordinaryong tao lamang. Hindi ako karapat-dapat sa iyo. At hindi rin karapat-dapat sa inyong lahat. Ay, Jiwang, ay, ang anak ko. At si Wenjing, silang dalawa, ay napakabuti ng relasyon. Kanina lang, nagkaintindihan lang. Nagkaintindihan lang. Anong ginagawa mo diyan? Humingi ka na ng tawad sa nanay mo. Ma, esensya na. Kanina lang, ako at si Wenjing ay nagkaroon lang ng kaunting hindi pagkakaunawaan. Huwag po kayong mag-alala. Huwag mo akong tawaging ma, hindi ko kayang tanggapin iyon. Wenjing, sa tingin ko, magaganda ang tatlo. Pumili ka. Ako na ang bahala, anak. Ma, huwag ka nang magulo. Sila ba naman ang tatlo? Saan ako karapat-dapat? Kung sabi ng nanay mo, karapat-dapat ka, karapat-dapat ka. Tingnan mo, dati ayaw ng pamilya Liu sa nobya. Ngayon naman, siya pa ang ayaw sa kanya. Hindi ba? Narinig kong si Ji Wang ay may malasakit kay Liu Hao. Baka sa pagkakataong ito, ang Liu Group ay maapektuhan din. Manugang, ang mga bata lang naman ito, nag-aaway-away. Bakit mo naman seryosohin? Hindi naman ganoon kalala. Nag-aaway-away? Hindi ko naramdaman. Kanina, kayong mga tao ay napakayabang. Ma, nakikiusap na si Liu Hao. Baka pwede mo na siyang patawarin. Wenjing, alam kong ang nanay mo. Mula pa sa simula, hindi mo ako pinapansin. Kaya't hinanap mo ang tatlong ito. Kasama siya sa pag-arte ng palabas na ito. Alam ko, kasalanan ko lahat. Paumanhin. Bienan, kasalanan ko. Hindi ko nakilala ang iyong kadakilaan. Jiatsin, o magtimpla ng tsa. Sech, ma. Ma. Bienan, uminom ka ng tsa. Pahupain ang galit. Ang saan ng pamilya Liu, hindi ko kayang inumin. Ay naku. Bienan, ano ba ang sinasabi mo? Tayo ay pamilya. Ano nang hindi kayang inumin sa isang tasa ng tsaa? Ma? Si Liu Hao at ang aking biyanan, alam na nila ang kanilang pagkakamali. Kung hindi, Wenjing, ganyan ka na mula pagkabata. Kapag may nagsabi, madali kang mabago ang isip, nakalimutan mo na ba? Kung paano nila tayo inapi kanina? Bienan, sa pagsasalita mo, ang kasalang ito ay hindi na itutuloy. Tama. Kung gayon ito ay hindi mo na masasabi. Ang aking anak na babae ay magpakasal o hindi, hindi ako ang masusunod. Sasabihin ko sa iyo, ang iyong anak na babae ay nagdadalang tao na sa aking anak. Ano? Ma, ano ang sinasabi mo? Anong oras na? Bakit mo pa itinatago? Kung hindi ko ito nakita sa iyong silid, hindi ko malalaman na may apo na ako. Hanggang kailan mo pa ito itatago? Tagalinis, ang iyong anak na babae ay nagdadalang tao na sa aking anak. Siya ay sirang sapatos na ngayon, maliban sa pag-aasawa sa aking anak. Sa Haicheng, palang mag-aasawa sa kanya. Ma, huwag ka nang magsalita. Wenjing, makinig ka sa akin. Ito ay tiyak na hindi tulad ng iniisip mo. May pagkakamali dito, ang bagay na ito ay peke. Sigurado ka ba, ang laboratory report na ito ay nakuha sa silid ng iyong anak? Paano magiging peke yun? Ma, ano ang sinasabi mo?
Anong sinasabi ko? Anak, nagdadalang tao na siya sa iyo. Ang kanin ay naluto na, kaya't ang lahat ng bagay ay tayo pa rin ang masusunod. Liu Hao, hindi mo sinabi sa iyong ina. Nang tayo ay makasama, hindi mo ako hinawakan. Kung gayon, ang laboratory report na ito ay hindi sa nobya. Ito ay tiyak na ang nobyo ay may ibang babae sa labas. At nagbuntis, hay naku, talagang walang hiya. Liu Hao, hindi ka ba nahihiya sa anak ko? Nanay, pakinggan mo muna ako. Pakinggan. Ano pa ang ipapaliwanag mo? Ipaliwanag mo kung paano ka sa labas. Nakabuntis ng ibang babae. Liu, 5 taon tayong magkasama. Hinamak ako ng pamilya mo, tiniis ko. Dahil mahal kita. Ikaw, paano mo ako trinato? Ininsulto mo ang nanay ko. Dinaya mo ako, ngayon may anak ka pa sa labas. Ano ba ang tingin mo sa akin? Mayaman ka, pero hindi ako gumastos ng kahit piso mo. Ngayon iniinsulto mo pa ako dahil sa trabaho ng nanay ko. Bakit taya ako nabulag at nagkagusto sa'yo noon? Presidente ang anak ko, normal lang na may iba siyang babae sa labas. Normal lang yan. Evie, ang anak ko naman maganda at maputi. Normal lang na may 3 o 4 na nanliligaw sa kanya. AME. Han Wenjing, may mukha ka pa magsabi niyan sa akin? Yung 3 sa harap mo, hindi ba't may relasyon ka rin sa kanila? Ikaw, Suntukin mo ako. Sech, Han Wenjing, gusto mo bang malaman kung sino ang babae ko sa labas? Gusto kong malaman kung sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na to. Presidente Wang, totoo namang makapangyarihan ka sa Haicheng. Pero narinig mo na ba ang Zhang family mula sa He Province? Ang pinakamayaman sa He Province, si Zhang Hongli. Mukhang ang janitor na to ay may kaunting alam. Alam mo pa ang pangalan ng pinakamayaman sa He Province. Tama, ang babae ay ang anak na babae ng pinakamayaman sa He Province. Si Zhang Zaich. naku, talaga pala, ang Zhang family na pinakamayaman sa Hecheng. Si Zhang Zijie, siya pala yung magandang yun. Mag-ingat ka sa pagsasalita mo. Ang Zhang family ang pinakamakapangyarihan sa buong lalawigan na Hecheng. At si Zaich ang anak na babae nila. Ang halaga ay bilyon-bilyon. Kahit si Wang Zijie ay hindi makapagsalita. Ano ka ba? Dahil magkasama na kayo. At may anak na, bakit mo pa ako pakakasalan? Dahil tanga ka, pagkatapos kitang pakasalan, libre kang mag-alaga sa nanay ko at sa kapatid kong babae. Naintindihan mo na ngayon? Itinuring mo lang akong libreng katulong, di ba? Liu Hao, simula pa lang, hindi mo talaga balak na mamuhay na maayos kasama si Wenjing, di ba? May malaking investment kamakailan ang Zhang family. Kapag natuloy ang investment na ito, ang aming pamilyang Liu ay sasabay sa Zhang family sa pag-angat. Ang kapal talaga ng mukha mo. Kapal ng mukha? Eh di kapal ng mukha na. Akala ko kung sinong malaking sandigan ang hinanap mo, kaya mo nang apihin ang anak ko. Natatakot ka na? Ang pamilya Zhang sa Hisheng, di ba? Ngayon, ibababa ko na ang salita dito, kahit si Zhang Hongli pa ang dumating. Kailangan niyang magpaliwanag sa akin. Handa akong maglingkod sa inyo, inay, at ganap na ipasara ang Liu Group. Handa akong sundin ang anumang utos ninyo. Sino ba itong ang lakas ng loob magsalita? Zaich, bakit ka nandito? Hindi ako mapalagay sa'yo, kaya espesyal akong pumunta para bisitahin ka. Ay, ito pala ang anak ng pinakamayamang Zhang. Ay, ang bata at ganda talaga. Ako ang magiging biyenan mo sa hinaharap. Ayos, isang dalagang mayaman. At tawa-tawa talaga. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, kahit gaano kalakas at mabilis kumilos si Zhang Hongli, na sumasakop sa 2 ilog, nakapagpalaki siya ng isang anak na walang modo. Isang malaking katatawanan talaga. Ikaw. Okay lang, huwag mong isipin na dahil dinala mo dito si Wang Zijie at ilan pang tauhan niya, ay magwawala ka na rito. Sa huli, isa ka pa ring mabahong tagalinis. Kung wala lang itong kasal, wala kang karapatang makisalamuha kay Zaich. Tingnan mo nga ang sarili mo. Anong karapatan mong sumigaw dito? Nga pala, Zaich, di ba sabi mo, pagkatapos makakuha ng investment, saka palang ipoproklama ng groom ang relasyon natin? Matagumpay na nanegotiate ang proyekto. Hindi ko lang nasabi sa'yo noon. Alam mo ba kung aling kumpanya ang nag-invest? Aling kumpanya? Hindi kaya ang Crown Peak Group? Ang galing mo namang malaman, yang mabahong tagalinis. Tama, ang Crown Peak Group, ang top capital na hilagang bansa. Naku, Balita ko, ang financial group na ito ay tinatag ng pinakamayaman sa hilagang bansa. Ayon sa sabi-sabi, ang kanyang net worth ay bilyon-bilyon. hawak niya ang buong economic pulse ng hilagang bansa. Ay, kung makakasabay ang pamilya siyang sa Crown Peak Group sa hinaharap, hindi kaya sila'y lubusang aangat? Kung alam ninyo ang Crown Peak Group at ang pinakamayaman sa hilagang bansa, alam ba ninyo kung sino siya? Ha? Ano, sasabihin mo sa akin? Na siya ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihan sa Crown Peak Group. Bakit hindi? Ano ka ba? Zhangzi,
Pwede ba manakit ng basta-basta dahil lang mayaman ka? Sobra na yan. Ako ang sobra. Ikaw, isang mabahong tagalinis ng kalye, sa paningin ko. Hindi ka nga tao. Anak mo ang hindi marunong mag-hold ng lalaki. Karapat dapat siya. Anong gagawin mo kung saktan kita? Kahit na. Patayin ko kayong dalawa ng ina mo. Wala kayong magagawa. Pwede niyo akong apihin. Pero huwag ang nanay ko. Kung ganoon, ang mayaman na lang ang hari. Tama. Ang mayaman ang hari. Sino ang hari? Ang hari, pwedeng manakit, pwedeng pumatay, at walang kasalanan. CJ, ang galing. Umatay ay walang kasalanan. Ang yabang ng pamilya Zhang. Mukhang kayong mga Zhang. Ay mayaman at malakas. Yung loan application ng tatay mo sa Guanding Group. Hindi na kailangang i-approve. Paano mo nalaman yan tungkol sa luwan? Ginoong Zhang, ayon sa standards ng aming Guanding Group, ang pamilya Zhang ay hindi pa kwalipikado para sa loan na ito. Pero hindi ko inaasahan na ang lakas ng impluensya mo. Nakakuha ka pa ng guarantor na si GNG. Han, sa mga nakaraang taon, ang mga tinanggap ni GNG, Han, at personal na ginawa ng investment, lahat ay naging matagumpay sa negosyo. Swerte mo. Salamat sa suporta ni GNG. Han, nga pala, ito ang personal investment contract ni GNG. Han, maganda ang tingin niya sa pamilya Zhang. Biyaya ito, Ginoong Zhang. Ingatan mo ito. Ginoong Lin, nasaan po si GNG? Han, dahil sa kanyang kabutihan, kailangan kong personal siyang pasalamatan. Mabuti naman, nasa Haixiao ngayon si GNG. Han, Haixiao, nandoon din ang anak kong babae ngayon. Tatawagan ko na siya, para mauna siyang magpasalamat. Kay GNG, Han, anong loan? Hindi ba investment yon? May nabalitaan ako, nabigo ang investment ng pamilya siyang sa New Zealand. Nalugi ng ilang tens of millions. Mukhang totoo nga. Totoo ba yon? Investment at loan. Magkaiba ang dalawang yan, iba ang usapan. Tumigil kayong lahat. Opo, Ang aming pamilya Zhang. ay humiram ng loan sa Guanding Group. Pero yon para sa negosyo ng kumpanya. Yang janitor na yan. Hindi ko alam kung saan mo nakuha, yang balita na yan. Pero, Kung magsasabi ka pa ng kung ano-ano, puputulin ko ang dila mo. Hoy. Ano? Na-approve ang loan. Ang mayamang tao. Personal na nagbigay ng 1 bilyon na investment. 1 bilyon. Ang laki. Ay naku. 1 bilyon, personal na investment pa ng mayamang tao. Ay sos. Ganoon kamahal ng mayamang tao ang pamilya Zhang. Mukhang buong hilagang lalawigan. Ay susunod na sa pamilya Zhang. Narinig niyo ba? Ang mayamang tao. Personal na nagbigay ng 10 bilyon na personal na pondo. Ikaw na maruming tagalinis, anong sasabihin mo pa? So totoo ba talaga ako? Pakiusap na kausapin si Zhang Hongli. Anong ingay yan diyan? Wala, isa lang yan. Hindi ka anong mahalagang tagalinis. Sasabihin ko sa iyo, ang pinakamayaman ay nasa Haixiao ngayon. Pupunta ako agad doon, pakisamahan mo muna siya na maayos. Tandaan, dapat magalang. Ano siya? Nasaan siya? Ano ang pangalan niya? Makinig ka, siya ay nasa Haixiao ngayon. Dumadalo sa kasal ng kanyang anak na babae. Anong pangalan? Hindi ko alam. Alam ko lang apelyido niya ay Han. Ano? Dumadalo sa kasal, apelidong Han. Impossible. Baka siya nga talaga, ang pinakamayamang taong may halagang 10 bilyon. Paano ito possible, di ba? Tanungin lang ni Zhang Qianjin at malalaman na. Papa, ito, ano ang pangalan ng pinakamayaman? Si Han Li na ba? Han Lina. Sino si Han Lina? Sige na, hindi na kita kakausapin. Tatawagan ko na agad ang pinakamayamang babae. Batiin bago ako dumating. Siguraduhin mong maayos ang pagtanggap sa kanya. Yemem. Yemi, kanina, muntik na akong maloko mo. Ang anak ng pinakamayaman, ang lalaking ikakasal ay napakamahalaga. Kung siya ang babaeng ikakasal sa kasal, magugulo ang buong bansa. Lahat sa hilagang bansa ay darating para magbati. Ikaw, nagkataon lang na pareho kayo ng apelyido. Pek pa rin ang pek. Zhang Zaije, hindi ka ba talaga natatakot na tawagan ka ng tatay mo dito? Ba, tatawagan ka, nagmamalaki ka lang. Ikaw, gusto mo patawagan ka na magiging biyenan ko. Ano ka ba? Ma, hayaan mo na, hindi pwedeng hayaan. Ano ba tingin mo sa akin? Pag-usapan mo, darating na. Tumawag ang tatay mo. Yemi, magkunwari ka lang. Hello, si Ginang Han ba ito? Ako ito. Ako si Zhang Hongli. Maraming salamat sa pagmamahal ni Ginang Han.
Hindi ko malilimutan ang malaking utang na loob. Narinig ko na ikakasal ang iyong anak sa Haixiao. Gusto kong magpadala ng regalo at personal na magpasalamat. Ano sa tingin mo? Nasa pangalawang palapag ako ng Huayu Grand Hotel. Hindi ko kaya tanggapin ang handog mo. Binigyan mo na ako ng malaking handog. Ha? Ano ibig sabihin nito? Malalaman mo na lang mamaya. Zhang Qianjin, tawag ng tatay mo. Kaya mo bang sagutin? Yemi, isa kang maruming tagalinis. Patay na patay ka na. Nagsasalita ka pa ng kung ano-ano. Isang sirang telepono lang. Gusto mo lokohin ako. Sagutin mo na lang para malaman mo. Zage, nagpapanggap lang siya. Huwag kang matakot sa kanya. Sige, taya tayo. Kung hindi tatay ko ang kausap sa telepono, kayong mag-ina, luluhod kayo sa harap ko at hihingi ng tawad. At magpakailanman kayong mawawala sa Haixiao. Kaya mo bang sagutin? Paano kung siya nga? Ma, paano natin makakausap ang ganoong kalaking tao? Tulad ni Patriarch Zhang. Huwag kang makialam. Ano? Takot kang sagutin? Sagutin nga. Hoy, walang tunog ah. Zhang Zage, ano ibig mong sabihin? Isang sirang telepono lang, gusto niyo lokohin ako. Talaga bang akala niyo? Kilala ng maruming tagalinis na ito ang tatay ko. Yemi, mga taong kagaya ninyo, sa amin mayayaman. Basura lang kayo. Kikilos lang ako ng daliri. Kayang-kaya kong patayin kayo. Ikaw. Isa kang maruming tagalinis. Gusto mo pa ako pigilan? Tigil. Hindi kayang turuan ni Zhang Hongli ang anak niya. Ako na ang magtuturo sa kanya. Zage, ayos ka lang ba? Sampalin ninyo siya. Bakit nyo binaba ang telepono? May mali ba akong nasabi? Boss Zhang, parang narinig ko yung boses ni Miss Zhang. Nga. Parang narinig ko rin yung boses ng tarantadong yon. Anong ginagawa niya sa Haixiao? Parang pumunta siya sa kasal, sabi nila. Groom pa raw ay kasintahan ni Miss Zhang. Ano? Ang lakas ng loob ng tarantadong yon, gusto niyang gumulo. Boss Zhang, magapadala ba tayo ng tao para sunduin si Miss Zhang? Baka nandyan pa siya sa Huayu Grand Hotel. Saan? Huayu Grand Hotel? Nasa ikalawang palapag ako ng Huayu Grand Hotel. Hindi ko kayang tanggapin ang handog mo. Binigyan mo na ako ng isang. Napakalaking handog. Naku, malaking gulo na ito. Malakas yan, huwag kang. Mga patay ba kayo? Santukin niyo siya. Sino nang mang-abala sa nanay ko? Lalaban ako. Nobya. Zhang Zage, kung gagalawin mo siya ngayon. Bukas, hindi abot ng bukas, ang pamilya Zhang ay tuluyang mawawala sa hilagang lalawigan. Gusto mo siyang galawin. Tingnan mo nga kung sino ka. Kayong mag-ina na mahirap, may 3 tao pa palang. Nagatanggol sa inyo. Pero, sa 3 yun lang. Hindi nila ako mapipigilan. Santukin. Sinong maglalakas loob? Zhang Zage, ang lakas ng loob mo. Mga lalaking to, ano ba ang pinapakain ko sa inyo? Kahit isang maruming tagalinis, hindi nyo maayos. Ako na. Teka, ano na naman? Wenjing, ano nang ginagawa mo? Tumayo ka na. Aray, bitawan mo ako. Pakiusap, patawarin mo na ang nanay ko. Taga-probinsya lang siya. Mahirap siyang nagpalaki sa akin. Kung gusto niyo akong suntukin o murahin, sa akin na lang. Anumang kasalanan niya, ako ang sasagot. Han Wenjing, tumayo ka. Ganun ba? Sinasabi mo, kasalanan ng nanay mo. Ikaw ang sasagot. Ako ang sasagot. Amy, gusto kong lumuhod ka at magmano. Tapos tumahol ng 2 beses. Ahol ka. Aw. Han Wenjing, tumayo ka. Sapat na ba ito? Siyempre, hindi. Pinapaluhod ba kita sa kin? Kanina mo sinabi. Kapag lumuhod ako, palalayain mo kami ng nanay ko. Kailan ko sinang ayunan yan? Mahal, sinabi ko ba? Sinabi. Ba? Hahaha. Han Wenjing. Bakit hindi ka na lang sumunod at takasal sa akin?
Bakit hindi ka na lang nagpakatanga at sumunod? At naging katulong sa amin? Ngayon, nagkagulo na at hindi na maayos. Kasalanan mo to. Nakaluhod na ako, tumahol na, ano pa ba ang gusto nyo? Para palayain ang nanay ko. Ano pa? Siyempre, para paglaruan ka hanggang mamatay. Sasabayan kita. Hoy, bitawan mo siya. Patayin niyo silang dalawa. Visit ka. Hindi mo yan magagawa. Sinabi ko na. Kahit dumating pa ang tatay mong si Sang Hongli ngayon, hindi ka niya maliligtas. Matandang tu. Sa harap ng kamatayan, matigas pa rin ang dila. Hindi ba't tamong tumawag ng tao? Hindi ba't? Isang salita mo lang, babagsak ang aming pamilyang Zhang. Hindi ba't ikaw ang dakilang pinakamayamang tao? Anong gagawin mo? Ngayon, sa harap mo, papatayin ko ang anak mo. Tumigil ka. Aray. Mapa, bakit kayo nandito? Anong nangyayari rito? Itong hamak na janitor na to. Nagkukunwaring siya ang pinakamayaman. Sinaktan pa niya ako. Pinaparusahan ko lang siya. Ay, ikaw siguro ang biyenan. Nakita na kita dati sa tea. Sa wakas, nakita na rin kita ng personal. How. Ito ang anak kong si Liu Hao, ang manugang mo. Ikaw ang lalaking ikakasal ngayon? Dumating ka pala. Hindi kita nasalubong. Magmamakaawa ako sa'yo. Pa, buntis na ako sa anak ni Liu Hao. Hindi mo ba laging sinasabing gusto mo ng apo? Nag-usap na kami ni Liu Hao. Pagkapanganak, sa apelido ng pamilyang Zhang ilalagay ang bata. Biyanan, Bakit mo tinitignan ang dalawang to? isang janitor, isang palamuning isinandal lang sa'yo. Hindi karapat dapat magsuklay sa'yo yan. Ako si Zhang Hongli. Ako mismo ang gagabay at susuporta sa pamilyang Zhang. Maglalagay ako ng pondo tapos ganito ang gagawin niyo sa akin. Tumahimik ka nga. Nandito na ang tatay ko. Mangahas ka pa sa harap niya. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Pa, anong ginagawa niyo? Tumayo kayo. Walang hiya. Alam mo ba kung sino siya? Siya, isa lang siyang janitor. Ano nang ginagawa niyo? Anong ginagawa? Gago ka. Alam mo ba kung kanino ako humingi ng tulong nang matagal akong nawala? Alam mo ba kung bakit napadali? Ang loan mula sa Guanding Group? Lahat ng pagsisikap at plano ko para sa pamilyang Zhang. Naipon mo lang lahat. Siya nga talaga ang pinakamayaman. Lumuhod ka. Lumuhod hanggang masyahan si Han. Hindi siya ang pinakamayaman. Piking yan siya. Lumuhod ka. Kung ang pinakamayaman ay magbawi ng pondo ngayon. Wala na akong anak na babae. Itahan, nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo na ako. Ito, huwag mo sanang gawin ang puhunan ng tatay ko. Pakiusap. Oh, tanong ko sa'yo, ngayon, kilala ko ba ang tatay mo? Kilala. Arangalan ng katay ko na kilala mo siya. Tatanong ulit ako, sa Haicheng, ang pera ba ang hari? Kahit pumatay ay hindi kasalanan. Tita, talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Ngayon ka lang natakot. Yan ang sinabi mo kanina. Sa Haicheng, ang pera ang hari. Kahit patayin, hindi kasalanan. Ngayon, mas mayaman ako sa'yo, di ba? Papatayin kita. Hindi rin kasalanan. Salve, nagawa mong sabihin yan? Tatanungin kita, ikaw ba ang nagsabi? Ako ang nagsabi. Mabuti at umamin ka. Mga tao, gawin ninyo ang sinabi niya. Isa katuparan. Sabi nga ni Zhang, mas mayaman ako ngayon kaysa sa kanya, kaya kahit patayin siya, hindi kasalanan. Tama ba? Nanay, huwag na. Ako ang nagkulang sa pagtuturo sa anak. Suntok o mura, tatanggapin ko. Pero G, Han, ang pamilya Zhang ay ginapapakan ngayon. Ang pondo, pakiusap huwag mong bawiin. Ang pagpupondo, depende pa kung masaya ako. Salbahe ka, dahil sa'yo, ang yaman ng 3 henerasyon ng pamilya Zhang. Nasira mo, papatayin kita. Gago ka. Tatay, talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Tama na. Walang kwenta. Magpasalamat ka kay G. Han, Salamat, Tita Han. Salamat sa pagpapatawad. Salamat. G, Han, huwag kang mag-alala. Uwi ako tuturuan siyang mabuti. Hindi, bukas ipapadala ko siya sa ibang bansa. Hindi na siya babalik. Sana'y mawala na ang galit mo. Ang usapin sa pondo, pag-usapan na lang mamaya. Opo. Salamat G. Han, How, lumuhod ka. Humingi ka ng tawad kay Xiao Han. Wenjing, nagkamali ako. At ikaw, lumuhod ka.
Humingi ka ng tawad sa iyong manugang. Manugang, nagkamali ako. Mali lahat ang sinabi ko kanina, nanay. Iyon. Sino ba si Zhang Sage? Anak lang siya ng biglaang yumaman. Paano siya makakapantay sa'yo? Ikaw ang tunay kong manugang. Manugang, patawarin mo na kami. Wenjing. Si Zhang Sage ang nangakit sa akin. Mali ako, Wenjing. Patawarin mo na ako ulit. Pwede ba? Bienan, tingnan mo tong dalawang bata. Nakaluhod na, humihingi ng tawad. Sige na, ituloy na natin yung kasal. Ano sa tingin mo? Wenjing, ano sa tingin mo? Patawarin mo na kami. Alam na namin ang pagkakamali namin. Wenjing, kahit magsilbi ako sa'yo, patawarin mo na ako. Liu Hao, Ikaw ang lalaking gusto ko noon. itinuring mo akong basura. Kailangan lang, tapos itatapon. Ngayon, mas mababa ka pa sa basura. Mali ako, Wenjing. Patawarin mo na ako ulit. Pwede ba? Ako si Han Wenjing. Mula ngayon, tawagin mo na lang akong ganun. Nga pala, may shares din ako sa Liu Corporation. Hatiin ko yon mamaya. Tapos na, wala na tayong utangan. Ikaw sa landas mo, ako sa landas ko. Mga tao, ayoko nang makita sila ulit. Dalhin nyo yang tatlo. Ano ang ginagawa mo? Hitawan mo ako. Mali ako, Wenjing. Huwag ninyong ikalat ang nangyari ngayon. Umuwi na kayo. Si Aoji, salamat sa inyong tatlo ngayon. Umuwi na muna kayo. Paalam, Ninang. Nanay, ako. Wenjing, alam ng nanay mo ang gusto mong itanong. Yung pagtatago ko ng totoong pagkatao mo. Yun ang bili ng tatay mo bago siya namatay. Ayaw niyang maging bahagi ka ng mundo ng mga material na bagay habang lumalaki ka. Sa mga nakaraang taon, abala ako sa grupo kaya hindi kita gaanong naalagaan. May panghihinayang ako sa iyo sa mga nakaraang taon. Pero ngayon, bihasa ka na. Oras na para hawakan mo ang ilang bagay sa grupo. Pero nanay, ang laki ng Ganding Group, natatakot ako. Huwag kang mag-alala, susuportahan kita ng nanay mo. Ang pag-iisip ko, hindi na makasabay sa uso. Sa hinaharap, panahon na ng mga kabataan. Sa mga susunod na araw, ipapakilala ko sa iyo ang mga matataas na opisyal ng grupo. Kapag nandiyan na sila, magtiwala ka lang. Ang nanay mo, laging nasa likod mo. Lina, ang kasal ng anak, malaking bagay yon. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nandito ka naman ngayon. Kung hindi ko narinig, makakarating ba ako dito? Tito Chang, umupo ka na muna. Si Jie. Wenjing, ito ay regalo sa'yo ni Tito. Para sa kasal. Medyo nagmamadali kasi. Kaya hindi ko masyadong napaghandaan. Heto, huwag mong ikahiya. Salamat, Tito Chang. Pero kinansela na ang kasal, kaya itong regalo para sa kasal ay hindi na magagamit. Kinansela ang kasal. Anong nangyari? May problema sa pamilya ng lalaki. Lina, bakit may dugo sa ulo mo? Anong nangyari? Wala yan, maliit na sugat lang. Huwag kang maalarma. Huwag kang gagalaw, pupunasan ko. Ma, nakikita kong mabait naman sa'yo si Tito Chang. Matagal na kayong magkakilala. Alam na alam mo na ang ugali niya. Bakit hindi na lang kayo magpakasal habang nandito siya? Ay, anak, ano bang sinasabi mo? Matagal na kaming magkaibigan. Ma, matagal nang wala si Papa. Siguradong gusto rin niya sa langit. Na masaya ka. Tama ba, Tito Chang? Tama lahat ng sinabi mo. Nga, hindi ba't may pupuntahan ka pang? Hatihin siya ng shares. Sige na, umalis ka na. Tito Chang, may gagawin pa ako. Aalis na muna ako. Mag-usap na lang kayo ng maayos. Ang anak ko talaga, puro kalokohan ang sinasabi. Dapat na rin tayong umalis. Ginoong Zhang. Ang pinakamayaman, nag-approve na naman ng loan para sa'yo. At personal pang nag-invest. Ikaw ngayon ang paborito. Ng pinakamayaman. Sa pagkakataong ito, kailangan mong tulungan akong makilala siya. Kahit anong mangyari. Kaibigang Chang, ilang dekada na tayong magkaibigan. Walang problema. Nga pala, Ginoong Zhang, nabalitaan kong ang pinakamayaman ay mahilig sa mga lumang painting. Meron akong isang 1,000 Li of Rivers and Mountains painting na pinag-ipunan ko ng malaki. Pakisuyo, Ginoong Zhang, na ibigay ito sa pinakamayaman. Walang problema, walang problema. Tara, uminom tayo ng sa. Sage. Lao Chang, narinig kong mahilig magkolekta ng lumang painting ang tatay mo. Itong 100 horses painting ay pinabili ko sa kaibigan. Sana, magustuhan niya. Ang bait mo naman, Lina. Siguradong. Magugustuhan niya ito. Titingnan ko. Kumusta, Boss Han? Paano mo ako nahanap dito? Ito ay maliit na handog mula sa isang napaka-promising na kumpanya sa He Province. Alam kong mahilig ka sa mga sulat kamay at painting. Kaya dinala ko agad ito sa'yo. Mabuti, salamat sa pag-alala. Bigyan mo ng espesyal na atensyon. Sage, salamat, Boss Han. Alis na muna ako. May bisita ba?
Isang kaibigan lang, nag-usap ng konti tapos umalis na. Malapit na ang oras, alis na tayo. Sige, alis na. Dad, si Minyaw, ipakikilala ko sa inyo. Ito si Lina, ang nobya ko. Tio Chang, kumusta po? Matanda ka na, Tio Chang pa rin ang tawag. Naghanap ka ba ng nobya o nanay? Minyaw, anong sinasabi mo? Okay lang, totoo namang. Mas matanda ako ng ilang taon kay Chang. Dad, alam ni Lina na mahilig kayo sa calligraphy at antigo. Handa na niya ang 100 horses bilang regalo. Tio Chang, tingnan niyo po kung magustuhan niyo ang painting. Ang mahal ng 100 horses, salamat Lina. Kuya, sabi nila with hundreds of thousands yan, si Ed. Ang yaman pala, saan po kayo nagtatrabaho? Chang Minyaw, Pangunahin sa mga hotel room. Ay, cleaner pala, pero kumikita ka pala ng malaki. Yung painting na worth hundreds of thousands, kaya mong ibigay. Hala kuya, baka naman fake yung painting na dala niya, para lokohin si Dad. Chang Minyaw, ano nang kalokohan yan? Kahit hindi kami magbigay. Hindi kami magbibigay ng peke para lokohin si Dad. Paano, cleaner lang siya, isang buwan. Ilang libo lang ang sahod, paano niya mabibili? Ang mamahal na painting. At saka, paano alam ni At na gusto ni Dad ng 100 horses? Kuya, baka ikaw ang bumili nito para sa kanya. Chang Minyaw, asawa mo siya. Bakit ganyan ang sinasabi mo? Tama na, anuman ang mangyari, mabuti ang intensyon ni Lina. Pamilya tayong lahat, yung thought ang mahalaga. Ate, kung wala kang tinatago, bakit hindi natin? Buksan ang painting ngayon para makita ni Dad kung totoo. Babala lang, eksperto si Dad sa antigo. Kaya huwag kang umasa na makakalusot ka. CJ, Dad, tingnan niyo po. Ito. Hindi 100 horses, Hindi ito 100 horses. Ayan, ano nang sabi ko? Hanlina, ang galing mo. Peking painting ang dala mo para lokohin si Dad. Hindi imposible to, baka mali ang dala. Ito ang boss ng isang napaka-promising na kumpanya sa He Province. Isang maliit na handog, dinala ko agad sa inyo. Malapit na ang oras, alis na tayo. sige, tara na. Ay, mali nga ang napulot ko, Defi. Nahuli ka, no? Minyaw, nagkakamali ka ang painting na ito. Kahit hindi 100 horses, mas mataas pa rin ang halaga nito. Ngayon, kahit magsinungaling, hindi na naghahanda. Alam mo ba kung magkano ang 100 horses? Ang market value ay mahigit kalahating milyon kung gusto mong makuha talaga. Kung wala kang 1 milyon, huwag ka nang umasa. Ikaw, isa kang janitor. Ang lakas naman ng loob mo. Atay, Naghahabol ako kanina, baka pwedeng itago muna ito pag uwi ko. Kukunin ko ulit. Sandali. Ang painting na ito ay tunay, parang 8,000 Lay of Rivers and Mountains. Ano? 1,000 Life Rivers and Mountains. Ang painting na ito, 3 taon na ang nakalipas, ayon sa sabi-sabi. Nakuha ito ng isang kilalang kolektor. Ang market value noon, mahigit 1 milyon. Ha? Hindi ko inaasahan, talagang hindi ko inaasahan. Ngayon, nakita ko na ang orihinal. ano? Paano nangyari yon? Baka nagkakamali kayo. Ano bang sinasabi mo? Pinag-alan ko ang painting na ito. Sa loob ng ilang buwan, siguradong hindi ako nagkakamali. Lina, paano mo nakuha ang painting na ito? Ibinigay ito sa akin ng isang kaibigan dahil mahilig kayo. Gusto ninyo ito, kaya nagkataon lang, ipinagkaloob ko na sa inyo. Gusto ko talaga ito. Pangalawang anak. Ang hinahanap mo sa asawa, lubos akong nasisiyahan. Lubos akong nasisiyahan. Dina, bakit hindi ko alam? Mayroon kang ganoong kaibigan. Sa hinaharap, malalaman mo rin. Baka ninakaw lang yan. Tatay, tingnan mo siya. Tumahimik ka. Ikaw, lalong nawawala ang respeto. Ang bisita ay matagal nang nandito. Hindi mo man lang inalok ang saa. Halika, kunin mo ang aking pinakamahusay na. Feng Huang Dankong. Kuya. Nandito kayong lahat. Ang 8,000 Lay of Rivers and Mountains na ito, hindi ba ito ang ipinadala ko? Kay boss, bakit nandito ito? Ito ang ibinigay ni Lina kanina. Ano ang sinabi mo? Ipinadala mo kay boss, ang 8,000 Lay of Rivers and Mountains. Ano ang ibig sabihin niyan?
Atay, hindi ba't ang kumpanya ko ay nakakuha ng ilang peten? Medyo kulang ang pera ko. Pero narinig ko na si boss. Mahilig talaga ako sa mga kwadro at kaligrafiya, kaya gumastos ako ng malaki. Pabilhin itong 1,000 Miles of Rivers and Mountains painting. Inadala ko ito sa kanya. Sa pamamagitan ng kaibigan, umaasang. Makikita ko siya. Ganun pala. Kung yung pinadala ni kuya. Ay tunay, edi ito ay fake. Imposible naman yan. Tatay, huwag mo nang pag-aralan pa. Binili yan ni kuya ng mahal. Mula sa mismong may-ari, paano magiging fake yun? Iemi, sabi ko na nga ba, saan kukuha ng ganyang pera ang isang tagalinis? Para bilhin itong painting. Tingnan natin kung paano mo ito ipapaliwanag. Chang, huwag kayong mag-alala. Tunay na tunay ang painting na ito. Kuya, yung kaibigan mo ba apelyido ba niya ay Zhang? Paano mo nalaman? Siya yung nagdala sa akin ng painting. Ikaw ba si Han, ang mayamang mayaman? Teka, kanina pa niya sinasabi. Natagalinis lang siya sa hotel. Paano siya magiging mayamang mayaman? Saka, napakayaman ng totoong mayamang mayaman. Hindi naman niya titingnan ang pamilya natin. Lina, ano ba talaga ang nangyayari? Mahirap itong ipaliwanag sa sandaling saglit. Mahirap ipaliwanag. Mukhang wala ka lang maisip na dahilan, no? Mga taga-probinsya, ang lakas ng loob ninyong magpanggap bilang mayamang mayaman. Pangalawa, kahit sino ang pakasalan mo, hindi kita pipigilan. Pero, dapat matino ang ugali. Tatay, hindi ganoon si Lina. Mengjiao, Jonji. Bakit hindi kayo sumama ngayon? Atay, sasabihin ko pa lang sa'yo. Ang Guanding Group ay magkakaroon ng seremonya ngayon para sa pag-upo ng bagong heres. Tumutulong siya doon. Narinig ko yan. At saka, napakataas daw ng antas ng event, puro mga presidente at mayamang-mayaman mula sa iba't ibang lugar ang dadalo. Siyempre naman, narinig nyo ba? Yung bagong heres. Bago siya maging chairman, hindi niya alam na siya pala ang tagapagmana. Nitong mga nakaraang araw lang, niya nalaman ang tungkol sa pag-upo. At ang nakakagulat, kaklase pala siya dati ni Junji. Wow! May ganoong koneksyon pala si Junji? Nga, dahil sa koneksyon na yon, binibigyan siya ng pansin ng mayamang mayaman at gustong gawing manager para sanayin ng mabuti. Talagang may potential si Jonji. Ang pamilya nating Chang, sa kanya tayo asa. Umunlad. Nga. Bakit hindi ko alam tong bagay na to? Anong impression mo? Anong kinalaman mo? Nakabalik na si Junji. Sa succession ceremony. Sobrang bossy. Ito ang tiyan na inihanda ko para sa inyo. Special supply ng Guanding Group. Ay, magandang bagay ito. Nga. Ito ba ay? O nga pala. Junji, itong janitor. Sabi niya siya ang pinakamayaman. Hindi mo ba nakita? Siya mismo. Tingnan mo kung siya nga. Junji, kilala mo ba ang pinakamayaman? Pati si MS Han? Pwede mo ba akong ipakilala kay kuya? Ay, ngayon, mukhang hindi pwede. Ang invitation sa labas, sobrang mahal na. Kung hindi mo kaya, wala na tayong magagawa kundi maghintay ng balita mula kay Old Man Zhang. Maghintay pa ng balita. Hindi ba pinapatawag ko si Zhang Hongli? Para tumawag sa iyo. Tumawag. Anong tawag? Ay, itong Zhang Hongli ang gawa niya. Laging mabagal. Kuya, kung gusto mong sumali sa succession ceremony, maaari kitang ayusan. Ikaw ang mag-ayos. Anong maayos mo? Pinapayagan ka lang dito sa bahay namin. Dahil kay second brother, nagsasalita ka pa ng kalokohan. Mingyao, totoo ang lahat ng sinasabi ko. Lina, sa ganitong malaking okasyon. Paano mo maaayos? Hayaan mo siyang tumawag. Gusto kong makita kung anong kaya niya. Kung makakuha siya ng tiket sa salo-salo. Tama. Second brother. Huwag mo siyang pigilan. Hoy, mag-ayos ka ng ilang slot. Imbitahan ang pamilya Chang. Sa succession ceremony ni Wenjing. Ngayon na. Kumuha pa ng ilang tiket. Sa tingin ko, kahit isang slot, hindi mo makukuha. Napansin ko sa iyo, ang dali-dali mong magsinungaling ng walang paghahanda. Dapat mahiya ang tao, gaya ng punong may balat. Second brother. Tingnan mo ang babaeng ito na dinala mo. Talagang ikinahihiya ka. Niya. Second brother, ano ba ang sinabi ko? Ikaw, kailangan mo pang maghanap ng janitor. Ngayon, hindi ako naniniwala sa kanya. Tatay Zhang, SAA. Hoy, Tatay Zhang. Sex sites. Salamat po, Boss Han. Salamat po, Tatay Zhang. Alis na po ako para maghanda. Ano raw sabi ni Tatay Zhang? Inimbita tayo mismo ni Boss Han, buong pamilya, sa succession ceremony. Ha? Pero mismong si Boss Han ang nagimbita. Kuya,
Sigurado ka bang tama ang narinig mo? Tiyak na tiyak. Si Boss Han, apelido niya Han. Han din apelido mo. Di kaya ikaw talaga si Boss Han? Ano sa palagay mo? Kuya, di ba binigyan mo si Boss Han ng Thousand Lie of Rivers and Mountains painting? Baka kaya, yun ang nakatulong. Basta tama sa inyo, okay na yun. Malapit na rin magsimula yung reception. Dapat na tayong umalis. Baka mahuli tayo. Ako na magmamaneho. Kuya, pangalawa. Maliit ang sasakyan ni kuya. Baka naman. Mag-taxi na lang kayong dalawa. Paano naging puno na? Ayos lang. Gamitin na lang natin sasakyan ko. May sasakyan din si At. Di natin alam kung papapasukin. Sa Ganding Group, yung service car mo. Siyang Minyaw, ang sama ng sinabi mo. Lina, huwag mo na siyang pansinin. Tara na tayo. Tara. Dahan-dahan. Kumusta po? Sino po sa inyo si Ginoong Changjeng? Ako po. Kayo po? Kumusta po? Ako po ay ang dedicated driver na ipinadala ng Guanding Group para sunduin kayo at ang inyong pamilya. Pasensya na po. Ano to? Kuya, ano pang inaantay mo? Yung mismong Ganding Group, ang nagpadala ng sasakyan para sa atin. Ibig sabihin, seryoso si Boss Han. Sayo, unlad na ang pamilya natin. Makakasama na rin itong matandang to sa saya. Hahaha. Sakay muna tayo. Akala ko ba may sasakyan ka? Sumasakay ka lang naman sa aming biyaya. Siyang Minyaw, sobra ka na. Okay lang. Hindi pa sigurado kung sino ang sumasakay sa biyaya ng iba. Tara na. Tatay Zhang, bakit wala pa si nanay? Pinapunta ko na ang convoy para sunduin siya. Dapat nasa daan na. Magpadala ka agad ng tao sa entrance para salubungin siya. Search po, ayusin ko na. Oy, Lauli. 10 minutong nakalipas. Nasa daan na ang chairman. Hanggang ngayon wala pa siya. Magsisimula na ang succession ceremony. Ano na ang gagawin natin? Huwag mag-alala, dapat malapit na siya. Tara na. Pupunta tayo ngayon sa Guanding Group. Succession ceremony ng bunsong anak. Kung hindi dahil sa impluensya ng pamilya namin, baka hindi ka makakapunta dito sa buong buhay mo. Siyang Minyaw, ano ba ang sinasabi mo? Natakot lang ako, baka magkamali siya sa loob. At makasira sa plano ni Kuya. Pero okay lang. Sa tamang panahon, si Junji namin, ang magdadala sa inyo papasok. Baka sakali, makilala pa kayo ng pinakamayaman. Tama si Mingyao, tara na. Hoy, ano yan? Sa employee entrance tayo. Hindi ba ito ang main entrance? Bakit sa employee entrance? Main entrance? Yan sa mga may invitation. Mga pinakamayamang tao galing sa buong mundo ang papasok. Ikaw, anong estado mo? Bakit? Hindi ko narinig na may ganoong patakaran ang Guanding Group. Nandito na tayo, tara na. Ikaw, Hanlina, hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Kung ma-offend mo ang mataas na opisyal ng Guanding Group, hindi kita mapoprotektahan. Lina, sa side entrance na lang tayo. Dahil ngayon, tumutulong tayo kay kuya, huwag tayong maging pabigat. Talagang walang problema. Han, hindi mo ba talaga naiintindihan? Kung gusto mong mapakamatay, huwag mong isama si Kuya at pamilya namin. Tingnan mo, yung mga yon, kahit ako hindi ko pa nakikita. Malamang mga mataas na leader iyon ng Guanding Group. Huwag ka nang magpumilit, Lina. Huwag kang magulo. Lolo, talagang walang problema. Napuntahan ko na. Ang lugar na ito dati. Tara na. Ikaw. Lina, Kayo ba? Magandang araw po, boss. Ako po, ay staff reception ng Guanjing Group. Kanina po, naligaw ang mga ito. Pasensya na po. Chairman, nandito ka na. Magsisimula na ang succession ceremony. Tara, pupunta na tayo ngayon. Sige, tara na, Kinabahan talaga ako. Nakakatakot, akala ko sila ay mga leader ng Guanding Group. Muntik na ako mapahamak dahil sa'yo. Kuya, sinasayo. umakyat na tayo. Tara na. Hoy. Tara na. Ano? Bumaba na si G. Han? Sex. Punta na ako diyan. Talaga namang grand ceremony ng Crown Peak Group, ang pag-upo ng bagong heres. Dito, kahit sino, bilyonaryo siguro. Bilyonaryo? Sinong minamaliit mo? Bawat isa dito. Mga multibilyonaryo. Kita mo yung EIE area diyan? Yan, kahit multibilyonaryo, hindi pa rin sapat yan. Mapagsama-sama ang ganito karaming malalaking tao, sa tingin ko. Ang pinakamayaman lang ang makakagawa nito. John G, kilala mo yung heres ng Crown Peak, di ba? Ganito. Pwedeng papasokin mo ako sa EIE area? Gusto ko ring makita. Boss, huwag mo naman akong pahirapan. Kilala ko siya, pero dati pa yon. Doon.
Ngayon, kahit ako, hindi makapasok. Ang mga nag-asikaso doon, mga manager level na. Boss, kung gusto mong pumunta doon, aayusin ko. Sasabihin ko pa, alam mo ba kung saan ka? Ang galing mo, nakakatawa ka. Mamatay ta ba kung di ka magyabang? Xiao Zhao. Huwag kang magsalita nang walang basehan. Manager Zhao yan, kung gusto mong mamatay. Huwag mo kaming isali. Han, Tulungan mo si A Chang na maayos sa si area. Chiao, hindi. Manager Zhao. Ako si Chang Sheng, si Ji Zhang Hongli. Ang nag-utos sa akin. Ah, si Ji Chang. Tuloy po. Tara na rin tayo. Lina, napansin ko, ang galang sa'yo ni Manager Zhao. Nagkakilala ba kayo dati? Ah, nagtrabaho kami dati. Dating katrabaho. Hindi dapa. Hindi ko naman narinig na nagtrabaho si Manager Zhao sa hotel. Sige na, wag na nating pag-isipan. Tara na. Chang Sheng. EIE area ito. Ikaw, isang maliit na negosyante. Dito ka ba dapat? Lu Jiaxiang. Boss, sino yan? Isang katunggali ko sa negosyo. Gamit ang impluensya ng pamilya, gustong-gusto ang patent ko. Matapos tanggihan, palagi na lang akong pinahihirapan. Lujiatsiang, itong EIE area. Hindi mo naman pag-ari. Bakit hindi ako pwedeng pumasok? Tama. Bakit? Dahil hindi kayo karapat-dapa. Changsheng, tumingin ka nga sa paligid. Sino ba dito ang hindi? Boss na may net worth na 10 milyon pataas. Bakit hindi ka tumingin sa salamin? Ano ka ba? Ikaw. Ay, bakit may kasamang pamilya? Changsheng, hindi mo ba talaga ito ginawang tourist spot? Kung malaman ito ni Han Qianjin, baka isa-isa kayong itapon dito. Xiao Luzong, sa negosyo, dapat maganda ang pakikitungo. Huwag kang magpakita ng pagmamataas. Sino ka? May kaapatan ka bang magsalita dito? Kung wala akong karapatang magsalita dito, naniniwala ako na lahat na nandito ngayon ay dapat maging pipi. Hanlina, bakit ka nakikialam dito? Tumahimik ka. Ganito na lang. Xiao Luzong, iinom ako ng isang baso para sa iyo. Ang nangyari ngayon, sa ngalan ko, kalimutan na natin. Sa ngalan mo? Ano ka ba? Lina. Sabi ko na sa iyo, huwag kang magpakita ng tapang. Anong estado mo? Nag-aalok ka pa ng ala. Naghanap ka lang ng gulo. Mukhang wala nang pag-uusapan ngayon. Ano sa tingin mo? Totoo na lang. Ngayon, si Han Qianjin ang magpapatuloy sa Guanding Group. Personal niyang pinirmahan ang 3 kontrata, at isa sa mga iyon ay para sa aming pamilyang Lu. Ibig sabihin, dito ngayon, ang aming Lushi Group. Ako, si Lu Jiaxiang. Hindi kailangang magbigay ng kahit kanino. Kung matalino kayo, lumabas kayo ng maayos. Kung hindi, hinampas mo ako? Hinampas kita, ano naman? Ito ay Guanding, hindi Lushai. Kahit patayin kita ngayon, tingnan natin kung may magsasabi sa akin. Sige, nakita ko na ang lahat ngayon. Ang yabang mo, Six, mga tao, durugin ang mga binti nitong babaeng. Hindi alam ang kanyang lugar. At itapon siya mula rito. Tingnan natin kung paano mo ako papatay. Bakit kayo nakatayo? Six na, Lu Jiaxiang, ang lakas ng loob mo. Vice President Kang, bakit ka nandito? Kung hindi ako dating akala ng iba. Ang Guanding Group ay sayo na, Lu Jiaxiang. Ah, hindi, Vice President Kang, nagkakamali ka. Ang babaeng ito ang nagkakagulo. Sinaktan pa ako. Nagsisinungaling ka. Ikaw ang nanguna. At binuhusan mo pa ng alak ang mukha ni Lina. Kalokohan. Chang Sheng, kung gusto mo pang matagal sa industriyang ito, mas mabuting sabihin mo ang totoo kay Iikang. Sino? Ang unang nanggulo? Ako. Kuya, hindi basta-basta si Lu Jiaxiang. At saka, kakapirma lang niya ng kontrata sa Guanding Group. Wala tayong dahilan para makipag-away sa kanya. Dahil lang sa isang janitor. Tama siya, kuya. Isipin mo, kung sakaling, sisirain natin si Lu Jiaxiang. At pagkatapos, panigan pa rin ni Iikang ang sarili niyang tao. Ano na ang mangyayari sa atin? Kuya. Siya ang unang nanggulo kay MR Lu. Kuya. Iikang, narinig niyo po lahat yan. Wala akong kinalaman dito. Siya ang unang nanggulo sa akin. Ikang, hindi po ganoon. Naniniwala ako na si Ikang ay magbibigay ng kasiyasyang kasagutan. Siyempre, pero ang kasagutang yon
ay babaliin ang mga binti mo at itatapon ka rito. Kuya, si Lee naman ay asawa ng kapatid mo. Ipinagtanggol ka niya, ganoon na lang ang gagawin mo sa kanya. Ano ba alam mo? Dahil sa babaeng to, pinapahamak mo ang trabaho ng kuya mo. Huwag mong kalimutan. Ano ang dahilan kung bakit tayo nandito ngayon? Ah, Ikang, malamang sumama lang yan sa amin. Wala kaming kinalaman dito. Gawin niyo po sa kanya ang gusto niyo. Iikang, bagamat siya ang sanhi ng pangyayaring ito ngayon. Ako rin naman ay biktima. Ganito na lang. Ipaubayan niyo po sa akin ang pagpapasya sa kanya. Ano po sa tingin niyo? Tayo? Huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong maayos ang pag-asikaso sa bagay na ito. Ipapaalam ko sa kanila kung ano ang kapalit ng panggugulo sa Guanding Group, mga tao. Dalhin niyo rito ang walang hiya na to. Bilisan niyo. Huliin siya. Hoy, Iikang, ano po ang ibig sabihin nito? Mayabang, mapag-imbento. Akala mo ba bulag ako ngayon? Simula ngayon, titigil ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa luz. Permanenteng itatakwil. Iikang, hindi nyo pwedeng gawin yan. Ang kontrata ko ay personal na pinirmahan ni Han Tianjin. Wala kayong karapatang kanselahin yon. Kahit dumating pa mismo si Han ang mayaman ngayon, hindi kanya maililigtas. Ikaw, dalhin nyo siya. Hoy, Iikang, nakikiusap ako sa inyo. Kung ako man ang may pagkakamali sa pangyayaring ito ngayon, kami, ang aming Luz Group at ang inyong Guanding Group, yan ay matagal ng partner sa negosyo. Hindi mo pwedeng sakripisyo ang kontrata na milyon-milyon ang halaga. Dahil lang sa isang babae. Tingnan mo, hindi ba si Vice President Kang? Gago ka, alam mo ba kung sino siya? Sino? Siya ay... Hanggang ngayon, hindi pa inihahayag ng chairman ang kanyang pagkatao. Tiyak na may sariling plano siya. Siya ay mahalagang bisita ng Guanding Group. Hindi lang siya. Lahat ng naririto ngayon ay mahalagang bisita ng Guanding Group. Dapat igalang at protektahan, hindi para hayaan kang magmalaki rito. Ano yang ano? Dalhin mo siya. Babae ka, hindi kita palalampasin. MS Han, taos puso kaming humihingi ng paumanhin ngayong araw. Ay naku, Vice President Kang. Salamat sa tulong mo. Ipapakilala ko sa iyo. Ito ang kuya ko, si Chang Sheng. Ipinakilala ni Old Master Zhang. Vice President Kang, kumusta? Kapag nagsasalita ako, ayoko na may pumapansin. Wala ba kayong pinakabataya? Asal? Pisensya na. MS Han, bilang pagpapakita ng aming pagsisisi, anumang kuna ngayon, sabihin mo lang. At syempre, kung may anumang pagkukulang, gagawan namin ng paan. Lina, talagang mali sila sa pagkakataong ito. Huwag mong isipin ang mukha ko. Vice President Kang, ito si Chang Zeng. Sa hinaharap, kung may kooperasyon, sana itulungan mo siya. Ikaw si Chang Sheng, rekomenda ni Old Zhang? Vice President Kang, ito ang aking calling card. Sige, alam ko na. Makikipag-ugnayan ako pagkatapos ng trabaho. MS Han, may iba pa akong gawain. Mauna na ako. CJ, Nakakagulat talaga. Ay naku, itong mabuting hipag ko. Kahit ganito ang trato sa iyo ng pamilya namin. Ngayong araw, tinulungan mo pa rin kami. Salamat. Kuya, Bakit mo siya pinasasalamatan? dapat pasalamatan si Vice President Kang. Siya lang naman ay swerteng-swert lang. Siyang Minyaw, paano ka nagsasalita? Menyaw, ikaw talaga, ha? Kung wala si Lina ngayon, sa palagay mo ba, ligtas tayong nakatayo rito? Tama ang kuya mo. Dapat mong kontrolin ang bibig mo. Huwag kang masyadong magsalita. hoy, CJ, Pupunta na ako dyan. may gagawin muna ako. Hintayin niyo muna ako dito. Ano bang gagawin yan? Nagpapakapogi lang. SAA, Ginoong Zhang. Chang, nandito na si GNG. Han, puntahan mo na. Sa opisina ng chairman, ika-6 na palapag, bilisan mo. Huwag mo siyang patagalin. Sig, parating na. Ay kuya, mukhang hindi nakalimutan ng pamilya Han ang pamilya natin. Kung makakausap natin ang ganoong kalaking tao, tiyak, unlad na ang pamilya Chang, kuya. Ikaw na ang bahala ngayon, nga kuya, kami. Isama mo naman kami, gusto ko ring makita. Ang sikat na bilyonaryo ay... Sabi ni Menyaw, nakita mo na siya dati. Kuya, nakita ko siya, pero noon. Napakalayo, hindi ko siya nakilala. Kung ano talaga ang itsura niya. Nga, hindi kami makakaistorbo. Titignan lang namin sa malayo. Sage, sabay na tayo, halika na. Ma, Maganda ba ang suot ko? Maganda, kahit ano suot mo maganda, pero... Ang suot mo ngayon, bagay na bagay. Sa posisyon mo bilang chairman, matino at maganda. Bakit mo ako pinauwi? Ano nang nangyari? ma, Napakabata mo pa. bumalik ka na lang bilang konsultan. Anak, matanda na ako. Hindi na ako pwedeng maging konsultant, saka. May mga profesional na namamahala sa kumpanya.
Sige na, magsisimula na ang seremonya, maghanda ka na. May kausap pa ako dito mamaya. Ma, nagretiro ka na. Bigyan mo na lang ako ng kontak ng kaibigan mo. Kausapin ko na lang siya mamaya, pero ngayon, kailangan nandito ka. Sabi mo nga, nagretiro na ako. Hindi mo ba ako papahingahin? Pakiusap, ma. Kailangan nandito ka. Sige na. Sige, pupunta ako. Ma, alam kong mahal mo ako. Samahan kita magpalit ng damit. Pumunta na tayo sa seremonya. Sige, halika. Hello, may appointment ba kayo? Ako si Chang Sheng, si Zhang Lao. Ang sabi niya, hanapin ko si MS Han. Nandito ba siya? Si chairman pala. Bumaba na siya kanina. Saan siya pupunta? Alam mo ba? Malamang pupunta siya sa succession ceremony ni MS Han. Bumaba ka na lang, makikita mo siya. Asay salamat. Walang anuman. Ano na gagawin natin? Kuya, sobrang basi ni MS Han. Marami siyang ginagawa siguro. Baka may ibang bagay na humahadlang sa kanya. Maghintay na lang tayo sa baba. Tama ka, tara na. Hanlina, paano siya nakaupo diyan? Nababaliw na ba siya? Bumangon ka na, Hanlina. Sino bang nagpaupo sa'yo diyan? Saan kayo galing? Kanina pa ako naghahanap sa inyo. Hindi ko kayo makita kaya dito na lang ako umupo. AME, basta-basta ka lang umupo? Alam mo ba kung anong pwesto to? Ito ay para lang sa mga executives ng Crown Group. Ang pwestong to para sa amin. Buti na lang hindi kami sumabay sa'yo. Baka nadamay pa kami. Hindi naman ganun kaseryoso, wala naman tayong maupuan. Umupo na lang tayo, dadagdagan na lang ng mga upuan. Naku, ang tanga-tanga mo naman. Hindi mo ba naintindihan sinabi ni Junji? Ang mga pwestong to ay para sa mga executives ng Crown Group. Tayo ba anong class tayo? Paano tayo makakaupo dito? Nga, Lina, kahit mabait ang Crown Group sa mga tao, hindi tayo dapat mawalan ng respeto. Baka mapahiya tayo. Lina, makinig ka na lang sa kuya natin. Okay lang. Kanina hinahanap kayo ni MS Han. Magsisimula na ang succession ceremony. Ito ang seat number ninyo. Vice President Kang, naku. Iniisip pa rin kami. Hanapin na namin ang pwesto namin. Unang row pa. Tingnan natin, nga unang row, tatay. Ayos, ito ay compensation ng Crown Group sa inyo. Pasensya na sa nangyari kanina. Naku, Vice President Kang, nahihiya naman kami. Walang problema. Magsisimula na ang inauguration ceremony. Kung may kailangan kayo, sabihin lang sa akin. Ang bilis naman nila makaupo. Tayo naman umupo na. Tara. Mga kagalang-galang na panauhin, una sa lahat, maligayang pagdating sa seremonya ng pagtanggap ng bagong chairman ng Crown Peak Group. Sa ngalan ng Crown Peak Group, mainit kong binabati kayong lahat. Daan-daang taon na ang dinanas ng Crown Peak Group. Hindi ito magiging posible nang walang pagsisikap ni MS Han. Kaya bago ang pag-upo ng bagong chairman, nais kong bigyan natin ng mainit na palakpakan si MS Han para magsalita. Sig. Hindi ko inaasahang makikita ko pa si MS Han, ang pinakamayaman. Kuya, sino kaya si Chairman Han? Hindi ko rin alam, pero malamang ang mga taong ganoon kalaki ay may matikas na anyo, di ba? Hanlina. Bakit siya akyat? Nababaliw na ba siya? Grabe, ang kapal na mukha niya. Paano niya nagawa yon? Kuya, pigilan mo siya. Bago pa siya makaakyat. Huli na ang lahat. Hanlina, tama na ang kalokohan mo. Si MS Han ang tinatawag para magsalita. Bakit ka sumasawsaw? Magsasalita. Anong sasabihin? Ulitin ko. Si MS Han ang tinatawag, ang pinakamayamang Han. Ang chairman ng Crown Peak Group. Naiintindihan mo? Umalis ka na. Baka mahuli ka pa. Ji Chang, ako. Ang gulo talaga ni Hanlina. Tingnan mo, tol. Tingnan mo kung anong klaseng tao ang dinala mo. Ako? Nandito ka na, sabay na tayong umakyat. Sej, chairman. Ji Chang, Sej na. Nag-utos na ang chairman. Diyos ko, siya yung taong inapi ni Lu Jiaxiang, di ba? Kaya pala siya si MS Han. Kaya pala napakagalang sa kanya ni Vice President Kang. Pero kawawa ang pamilya Lu. Kapag na-offend nila si MS Han, hindi lang, may lalagay sa blacklist ang mangyayari. Mga kasama, bago tayo magsimula, ipakikilala ko muna sa inyo ang isang tao. Manang, hindi. MS Han. Ang lalaking ito sa tabi ko ay si Chang Zheng. Siya ang kuya ng magiging asawa ko. At nais kong sabihin sa inyong lahat kung meron sa inyong narito.
na may magandang proyekto, sana ay tulungan ninyo siya. Kuya ng pinakamayaman. Siyempre, kailangan bigyan ng respeto. Oy, Boss Chang, kilalanin natin. Ako ang may-ari ng Chanhong Investment Group. Ang apelyido ko ay Shi. Ako si Shi Chutsuan. At ako rin, kilalanin mo ako. Naman, sigurado, sigurado. Maraming salamat sa inyong lahat sa Crown Peak Group. Sa maraming taon ng suporta at tulong. At sa mga darating na araw, inaasahan ko na ang tiwala at tulong na ibinigay ninyo sa akin ay maibigay ninyo ng walang pag-ibot. Sa aking anak na si Wenjing. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa pagdalo sa aking pagtanggap ng tungkulin. Salamat din sa aking ina sa pagtitiwala ng Crown Peak Group sa akin. Itiyakin kong itataas ko ang Crown Peak Group sa bagong antas. Mabuti, mabuti. Boss, ano ang gagawin natin ngayon? Kung malaman ni Old Master Lu na hindi natin nakuha ang kontrata at na-blacklist pa tayo ng Crown Peak. Tapos na tayo. Tanong mo sa akin. Tanong ko kanino? Yang dalawang yan. Hindi ko sila palalampasin ngayon. Hoy, gago. Ang order ng Crown Peak Group. Ikaw ba ang sumira? Paano ako nagkaanak? Nang walang kwentang tulad mo, hindi ko rin inakala na si Vice President Kang ay kakampi ng isang walang katuturang tao. Hindi ba sinabi ko sa iyo na maging mapagkumbaba sa labas? Hindi ka nakining. Ngayon nagkagulo, ako pa ang maglilinis ng kalat mo. Umuwi ka rito. Hanapin mo sila. Dalhin ninyo rito yung dalawa. Ipapaalam ko sa kanila ang halaga ng pagsuway sa pamilya Lu. Lina, marami kang tinago sa akin. Si Ines Han, ang pinakamayaman, talagang hindi mo ipinakita. Kung sinabi ko sa inyo, paniniwalaan niyo ba ako? Pero kahit ano pa, salamat sa iyo ngayon, hipag. Nga, Lina. Ikaw ang swerte ng pamilya natin. Tama, tama. Magkakapamilya tayo. Nanay, salamat sa iyo ngayon. Anak, huwag kang mahiya sa nanay mo. Basta mapamahalaan mo ng maayos ang Dingsheng Group, masaya na ako. MS Han, naku, sa wakas nakita rin kita. Noon. Pwede pa makausap kita ng privado? Wenjing, Umuwi na muna kayo. susunod ako. Sige, una na kami. Lu Xiaochen, napalaki mo ng mabuti ang anak mo. Naku, MRS Han, kasalanan lahat ng pamilya Lu. Sana naman, dahil sa dati nating relasyon, huwag nating putulin ang pakikipagtulungan sa pamilya Lu. Pakiusap, MRS Han. Pag-iisipan ko. Salamat, MRS Han. Huwag kang mag-alala, ang anak mong nakasakit. Ang kaibigan na yon, personal kong dadalawin para humingi ng paumanhin. Hindi na kailangan ang pagdalaw. Sabihin mo sa anak mo sa susunod. Huwag siyang masyadong mayabang. Sigurado ako. Ginang Han, saan kayo pupunta mamaya? Isasabay ko kayo. Hindi na kailangan. Mangahas kang guluhin ako, papahirapan kita. Tara na. Kuya, hindi ko akalain na napakababa ng loob ni Mrs. Kahit na siya ang pinakamayaman, nagpanggap pa siyang janitor. Huwag ninyong sisihin ang nanay ko. Ginawa niya ito para turuan ako, kaya niya itinago. Kamakailan ko lang nalaman. Hoy, anong ginagawa ninyo? Sino kayo? Bitawan ninyo ako. Hoy, Hoy, Wenjing. ano ito? Ano ang gagawin? Tawagan ang pulis. Tawagan ang pulis. Bitawan ninyo ako. Tulong. Lujiaxiang, ikaw pala? Hindi ko akalain na swerte pa rin ang maliit na iyon. Wala siya sa tabi mo. Pero huwag kang mag-alala, ngayong araw, walang makakatakas. Lujiaxiang, baliw ka ba? Krimen ang pagdukot. Ang maliit na iyon ang dahilan kung bakit nawalan ang aming group ng 10 milyon. Alam mo ba? Pwede nang bumili ng 10 buhay mo. Anong gagawin mo? Ibalik mo ang cellphone ko. Anong gagawin mo? Tatawagan ko na ang maliit na iyon, pagdating niya. Sasampalin ko kayong dalawa. Hoy, ano? Nasaan ang anak ko? Maliit, nasa akin ang anak mo. Sa loob ng 1 oras. Sa lumang abandonadong pabrika sa labas ng lungsod. Kung hindi ka darating, maghanda ka na lang sa libing ng anak mo. Sasabihin ko sa iyo kung gagalawin mo ang isang buhok ng anak ko. Hindi kita palalampasin. Ganoon ba? Subukan mo ngang tumaya. Sa loob ng 1 oras, mag-isa kang pumunta. Kung hindi, hindi ko masisiguro ang mangyayari sa anak mo. Hoy! Hoy! Anong nangyari? Dinukot. Lujiaxiang, tumigil ka na.
May panahon ka pang tumigil bago pa dumating ang nanay ko. Huli na ang lahat. Tumigil? Akala mo ba natatakot ako sa maliit na iyon? Ipapakita ko sa inyong dalawa ang kapalit ng pagulo sa aming pamilyang Lu. Anong kahihinatnan? Huwag kang mag-alala, basta susunod lang ang nanay mo. Hindi kita sasaktan. Lujiaxiang, huling hantungan mo na yan. Di mo kaalam. Kapag dumating na ang nanay ko, huli na ang lahat. Han Wenjing, sana nga dumating ang nanay mo. Kung hindi siya darating, huhugutin ko ang laman ng mukha mo. Piraso-piraso, ipapakain ko sa aso. Su, Ay, oras na. Ang ganda-ganda ng mukha mo. Sa kaliwa ba o sa kanan kaya ako mag-umpisa? Sa kanan na muna. Tigilan mo yan. Talagang dumating ka, Jiaxiang. Atay, Lu Xiaoshen. MS Han, pakinggan ninyo ako. Hindi naman talaga masamang tao si Jiaxiang. Hindi niya siguro alam na anak ninyo si MS Han. Papakawalan ko na siya ngayon. Jiaxiang, pakawalan mo. Ngayong araw, hindi makakalabas ang dalawang to. Walang hiya ka. Paano mo nagawang kidnapin ang anak ni MS Han? Alam mo ba kung gaano kalaki ang gulo na ginawa mo sa pamilya Lu? Bilisan mo, lumuhod ka at humingi ng tawad. Huli na, tatay. Siya ang nang-api sa akin. Hanlina, ika'y pinakamayaman. Mayaman, may kapangyarihan, pero ang pamilya Lu ay hindi mahina. Tumahimik ka. Bilisan mo, lumuhod ka. Tatay, hindi niya ako patatawarin. Mas mabuti pang magsama-sama tayong mamatay. Papatayin ko muna ang anak niya. Lu Jiaxiang. Ano nang gusto mo? Pagbibigyan kita. Pakawalan mo ang anak ko. Malakas ang Guanding group ninyo. Pero kapag nawala ang leader, babagsak din yan. Ngayon, papatayin ko kayong dalawa, pero ang pamilya Lu ay mananatiling buo. Lujiaxiang, tumigil ka na. May pagkakataon ka pang huminto. Tumahimik ka. Chang, ayon sa impormasyon ng kidnapper, nasa pinakaloob na pabrika. Ngayon bakit? Mga 10 minuto pa darating ang pulis. 10 minuto. Hindi huli na. Papasok na ako. Chang, pakinggan ninyo ako. Hindi klaro ang sitwasyon sa loob. Delikado kung basta-basta ka lang papasok. Ay, Nasa loob si na Wenjing at Lina. Kahit mamatay ako, sasalubungin ko ang panganib para iligtas sila. Chang, sasama ako sa iyo. Mas mabuti kung marami tayo. Hindi maghintay ka dito para sa pulis, papasok muna ako. Mag-ingat ka, mahal. Sa susunod na taon sa araw na ito, ako, ang magiging anibersaryo ng iyong kamatayan. Tatay, Jiaxiang. Huwag mong hayaang mawasak ang pamilya Lu, tatay. Mahal, dahil sa'yo, papatayin ko muna ang anak mo. Para manasan mo rin ang sakit ng pagkawala ng mahal sa buhay. Lu Jiaxiang, ang tatay mo ay biktima na. Kung titigil ka na ngayon, huli na para magbago. Titigil? Papatayin ko muna ang anak mo, tapos magsasama tayong mamatay. Sugod! Huwag. Tigilan mo yan. Mamatay ka na. Huwag. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Ayos ka lang ba? Si Lu Jiaxiang pumatay at nagkidnap. Paparusahan siya ng batas. Hanlina, hindi kita palalampasin. Dalhin na. Ayos ka lang ba? Wenjing, Lina, ayos ba kayo? Lao Chang, salamat. Iniligtas mo naman kami. Pamilya tayo, huwag kang magpasalamat.